Kaugnay po naman ang isinasagawang registration ng mga botante para sa barangay elections. Makakausap po natin si COMELEC Chairman Andres Bautista. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Ay, magandang tanghali naman, Ms. Connie, at magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig. Makikikuha lamang po kami sa inyo ng update ukol po dito sa sinasagawang voters registration. Maabot po ba yung target natin ng mga registrants sa tingin ninyo? Wala naman po kami 6 targets. No? And as of, I think, April 20, ang dami po nang nagparehistro ay umabot na sa 2.1 million. Kaya ay okay na. At ito po ay dadagdag natin doon po sa mga nakapasok para sa nung ating halalan ng Mayo na 54.3 million. Pero marami din po kami ngayon nakita. Siyempre, alam mo naman, sorry, mga Pilipino mahilig sa last minute. So, medyo dumadami ngayon na nagpaparehistro. Hanggang April 29 lang ho ito, wala na po tayong asang extension? Opo, kasi sa aming palagay din na nagbigay na po tayo ng sapat na panahon para sa ating mga mamamayan magparehistro para pumunta sa ating mga COMELEC registration centers. Pero hindi naman daw ba pwedeng i-offset kasi holiday di ba, bukas at meron pa sa May 1. Ano ho ba ang magiging patakaran dyan? Makakahabol pa yung mga iba pang syempre gusto makahabol? Well, sabi po kahit na holiday, bukas po ang aming mga tanggapan kahit na po sa Makati, sa Pasay, sa Manila. So, tuloy-tuloy lang po ang aming trabaho. At sa Sabado din po, bukas po ang mga tanggapan para po sa ating mga mamamayang gusto magparehistro. Wala pa rin pong pinal na desisyon naman na tutuloy itong barangay at SK elections. Apektado po ba yung inyong pong paghahanda? Because of course, hindi natin malaman kung ano ba talaga ang susunod na hakbang. Wala pa po. Well, alam niyo na para po mapagpaliban ang ating halalan, kailangan pong amyendahan yung batas. Kailangan po na ang ating Kongreso at siyempre ang bawat batas po ay nilahata ng ating Pangulo. Kailangan po na aksyon mula sa kanila. Kami naman po sa COMELEC ay gagalangin namin at ipapatupad kung ano man ang magiging pasya ng ating liderato tungkol sa paksang ito. No? Pero habang po wala pa pong batas, ay kailangan po kaming patuloy sa aming paghahanda. So ano po ang magiging hakbang po ng COMELEC para protektahan po yung personal na impormasyon ng milyong-milyong mga botante at hindi na po ito ma-hack gaya po na nangyari nitong bago mag-2016 election, sir? Well, meron pong mga panukala at mga suggestion na binigay sa amin ng National Privacy Commission at ng ibang mga ahensya ng pamahalaan tungkol po, tulad po ng DOST at DICT. At kami naman po ay sinusunod namin ito para nga po mabawasan yung pagkakataon na ma-hack ulit ang aming boto. Huwag naman po sana, ano talaga. At of course, kami ho mag-aantabay na lamang ho sa mga susunod pang mga mangyayari. Maraming po salamat po sa inyong binigay sa aming oras. Ay, maraming salamat din po at magandang tanghali po dati. Yan naman po si COMELEC Chairman Andres Bautista.